Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na walang dapat na ikabahala at maaaring makatulog ng matiwasay ang publiko sa gitna ng kanilang pangamba sa ongoing armed conflict sa gitna ho ng bakbakan doon sa Middle East. Expertise ng Sandatahang Lakas inihahanda na rin para naman sa repatriation efforts ng ating bansa. May balita si Bombo Bea Pinisa. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na walang dapat ikabahala ang publiko at maaari rin silang makatulog na walang nararamdamang pangamba sa gitna man yan ng nagpapatuloy na sigalot sa malaking bahagi ng gitnang silangan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga nagaganap na tensyon at giyera sa Middle East ay isang halimbawa lamang ng regional conflict na hindi makakaapekto sa Pilipinas kahit pa bilang kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Anya, ang focus ngayon ng militar ay ang pagbibigay ng tulong at assistance sa pamahalaan para sa mga posibleng repatriation efforts ng bansa para sa mga overseas Filipino workers na naiipit sa sigalot sa naturang rehiyon. Pagtitiyak pa ni Trinidad, habang mahimbing na natutulog ang mamamayan, ay 24 oras naman na nagmumonitor at nagmamatyag ang hukbong sandatahan upang matiyak na magiging ligtas at payapa ang bansa laban sa kahit anumang banta sa seguridad nito. Yes, we could sleep soundly at night. What is happening in the Middle East is a regional conflict. We are not a party to the conflict. Ang focus ng inyong AFP is the welfare of our OFWs in the Middle East. You could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Inihahanda na rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang iba't iba nilang assets at expertise para na rin masiguro ang ligtas sa pagbabalik bansa ng mga Pinoy na na-stranded sa rehiyon. Ani Trinidad, nagpapatuloy ang kanilang diskusyon hinggil sa mga contingency plans na kanilang inihahanda para sa repatriation ng mga kababayan nagpahayag ng kagustuhang bumalik sa bansa para sa kanilang kaligtasan. Nagpapatuloy din anya ang talakayan at dialogo upang pagplanuhan ang ikakasang operasyon na siyang nakadepende sa magiging sagot at kautusan ng pamahalaan para mapauwi ng ligtas at maayos ang mga Pilipinong nangangailangan ng kanilang assistance. On the issue of repatriation, right now we are just doing our contingency planning. We are doing the discussions with other government agencies with DND. We have no details yet on ever there will be orders given, so we could not yet go ahead to discuss if it will be by ship, by air, Air Force or Navy. Rest assured that the AFP is providing its expertise in terms of planners in the event government will decide to do a repatriation of our OFWs. There are many options available on the table, not only limited to what the AFP currently has. Samantala, inihayag na rin ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng hukbong himpapawid ang mga assets na kanilang maaaring magamit para sa mga magiging repatriation efforts ng bansa, gaya ng mga C-130 aircrafts at landing docks na posible ring magamit sa ibayong dagat. So ngayon, higit sa 1,400 ng mga OFWs ang nagpahayag ng kanilang kagustuhang umuwi para bigyang prioridad ang kanilang kaligtasan. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Pinisa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.